What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, okay, merong nagpadala sa akin ng mga few questions na gusto kong i-share sa inyo. Basically, merong nag-email sa akin and he is asking some questions na sa tingin ko makakatulong sa inyo kaya gumawa ako ng video na to. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage in their dating and relationships. Mainly, ang core topic ko dito is about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, supportive, at submissive sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So, kung gusto mo din ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily, weekly, meron akong bagong videos na sa tingin ko, hindi lang nakakatulong sa akin but also nakakatulong din sa inyo. So, back to the video. So, meron ako ditong, meron akong email, newsletter subscriber na nag-send sa akin ng mga tanong. Okay? Ang dami niyang tanong. So, instead of, answering it sa email lang, gusto kong i-share to sa YouTube channel ko. So, kasi medyo maganda yung mga tanong niya and feel ko makakatulong din to sa inyo. So, first question niya, sabi niya, paano ko ba malalaman kung gusto talaga ako ng isang babae? Okay? So, usually ito rin yung isa to sa mga nahihirapan yung guys on how to, gauge or how to actually know ano ba yung mga signs na gusto ka ba ng isang babae. So, for me, isang sign lang talaga yung titingnan mo when it comes to attraction. Kapag interesado sa'yo yung babae is, ang sign na yon is submissiveness. Yun lang yun. Submissiveness. So, submissiveness, ibig sabihin, how willing is she? Okay, gaano siya ka-willing na mag-submit sa lead mo? Okay? So, may keyword doon, sa lead mo. So, hindi siya makakapag-submit sa'yo if you're not leading her. So, when you are leading, kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, in order for you to get the things that you want in life is you need to lead yourself to that goal. So, kung goal mo magkaroon ng girlfriend, you need to lead. Ayan. And also, isa sa pinaka-attractive na trait para sa isang feminine na babae is yung lalaking kayang mag-lead. So, malalaman mo kung gusto ka ng isang babae kung she is following your lead. She is submitting to your lead. Okay, Joms, ano ba itsura ng babae nagsasubmit sa lead ko? Yung very receptive. Yung hindi ka na niya pinapahirapan tuwing nagli-lead ka. Makikita mo na for example, inaya mo siya na makipag-date. Hindi na siya nag-add ng friction. Okay? Nag-submit na siya sa lead mo. Ito knowing lang nag-lead ka, again, all you need to do is to lead and observe. Lead the interaction with women and then observe how submissive siya sa'yo. Yun lang yung gagawin mo. So, always lead the interaction. For example, gusto mo ng date, inaya mo siya makipag-date, in-invite mo siya na lumabas. And then, observe her reaction, observe how she responds. If she responds submissively na, ibig sabihin nun, pumayag siya makipag-date sa'yo, then, that's a really good sign na gusto ka ng babae. Kumbaga, meron siyang high interest sa'yo. Merong attraction. Okay? So, another sign of submissiveness is yung receptive siya. Receptive, ibig sabihin, binabalik niya yung energy na binibigay mo. Again, you are leading every moment. So, kung nagli-lead ka, okay, you lead with something, nire-reciprocate niya, binabalik niya. For example, curious ka sa kanya, yun yung nangyayari. Curious ka sa kanya and then receptive siya, ibig sabihin, nagiging curious din siya sa'yo. Okay, kung curious ka sa kanya, then curious din siya sa'yo, then merong reciprocity. Okay, very receptive siya sa'yo. Another example of pagiging receptive is, for example, hinawakan mo yung kamay niya, you took the lead to hold her hands, tapos piniga niya yung kamay mo or humawak din siya, then that's a sign of receptivity. Okay, ibig sabihin, nagsasubmit siya sa lead mo. Again, the keyword here is to lead. Okay, para malaman mo kung gusto ko ng babae is you need to lead and observe her submissiveness. Okay? The more na nagsasubmit siya sa'yo, is the more na gusto ka niya. Okay? For example, gusto mo siyang makita, okay, kaya nag-set up ka ng date, tapos receptive ang babae or submissive ang babae, if gusto ko rin niya makita. Alam mo yun, merong reciprocation of energy. Pero kung walang reciprocation,
Kumbaga, hindi niya nire-reciprocate yung energy na binibigay mo, then most likely, low interest yan. Okay? Hindi kanya talaga gusto. Okay? Next, red flag ba yung mga babaeng red flag ba yung mga babaeng may kinakausap na mga lalaki? Okay. So for me, hindi red flag yon. As long as hindi kayo exclusive ng isang babae, assume mo na meron siyang kausap na iba. Na iba pa. Okay? As long as hindi kayo exclusively committed with each other, assume, okay, always assume na merong kausap na iba ang mga babae. Kasi for me, for sure, may kausap yan. Ganyan. So, ano naman kung may kausap na iba yan? Diba? So, hindi siya red flag. Again, bakit ka mag-reinforce ng boundary sa babaeng dinidate mo pa lang? Hindi pa naman siya exclusive committed sa'yo. So, bakit mo bibigyan ng, bakit ka mag-reinforce ng boundaries with that one? Okay? So, kung makausap siya ng lalaki, single naman siya eh. So, anong mali dun? So, yun sa'yo, it goes din sa'yo. Kumbaga, ikaw, hanggat hindi ka exclusive committed, pwede ka rin naman makipag-usap sa mga ibang mga babae. Again, sa dating, ang number one goal lang talaga niyan is to see kung sino yung pinaka-aligned sa mundo mo. Okay? Sinong babae ang pinaka-aligned sa mundo mo? Okay, when it comes to relationship, pipili kayo ng partner kung sinong aligned sa inyong dalawa. Aligned sa principles, sa values, yung magiging mas better yung buhay nyo. Yun na naman talaga sa dating. Okay? Next question. Ano ang mga sign para malaman ko kung talagang seryoso siya sa akin o ginagawa niya lang akong comfort zone para makamove on siya sa ex niya? Great question. So, sorry. Sa akin, ang sign na ginagawa ka lang na comfort zone ng isang babae is tuwing nagkikwento lang siya tuwing may problema siya. Okay? Problema sa buhay niya, problema sa ex niya, ganyan. Kumbaga ginagawa ka niyang therapist. So that's why sinasabi ko sa inyo, wag na wag niyong ito-tolerate kapag nagkikwento ng problema o kinikwento ng babae yung ex niya sa'yo. Kasi usually ginagawa ka lang niyang therapist, emotional tampon ka lang niya. So, maaalala ka lang niya tuwing meron siyang negative mood or meron siyang negative, nasa negative state siya. Tapos ikaw naman dyan, pag nakikinig ka, ina-absorb mo naman yun. So, nagiging emotional tampon ka lang yan. Maalala ka lang niya tuwing meron siyang problema o nasa negative state siya. So, dapat, if you are dating a woman, dapat naaalala ka niya na masaya ka kasama. Ganyan. Na nakakaramdam siya ng feeling of excitement, na siya positive state siya lagi kapag kasama ka niya. So, yun. So, alam mong, ginagawa ka lang na comfort zone ng isang babae is yun. Kinikwento lang niya sa'yo yung problema niya. Naalala ka lang niya kapag namimiss niya yung ex niya. Yung ganun. And then, kapag tinry mo mag-lead, nawalan ako ng charge. Wait lang. And then, kapag tinry mo siyang, nagtry ka mag-lead, hindi siya submissive, ganyan, hindi siya nag-reciprocate. So, that's a sign na comfort zone ka lang niya o makaibigan ka lang niya. So, yun. Next is, paano ko ba malalaman kung cheater ang isang babae? So, malalaman mong cheater ang isang babae is base sa behavioral pattern niya. Okay? During your dating stage, okay, dating stage, ito yung getting to know stage. Ibig sabihin, i-date mo yung babae. Magkikita kayo ng babae in person at magde-date kayo para makita yung nature niya as a woman and para makita kung aligned ba kayo pareho. So, aligned ba yung babae sa'yo or ma-amplify niya yung buhay mo. Okay? Again, dating stage, hindi yan yung stage kung saan magpapasikat ka para ipakita mo na ikaw yung better na lalaki. Ikaw yung pinaka-best na lalaki para sa kanya. So, hindi. Again, dating stage, ang goal dito sa dating stage, ang gagawin mo dito is to qualify the girl kung ma-amplify niya ba yung current state ng buhay mo, kung aligned ba kayo, and kung ano yung nature niya, ano yung behavior niya. Ganyan. So, during dating stage, dito mo na malalaman, dito ka mabibigyan ng signs as you get to know the girl. Okay? So, isa sa mga signs na cheater ang isang babae if nasa pattern niya. Okay? Makikita mo yung pattern niya kung paano siya bumuo ng relationships. Okay? Not only sa romantic level, but sa lahat, any kinds of relationship. For example, tingnan natin sa mga boyfriend, if dumaan siya sa napakaraming relationship,
Okay? Na hindi siya makapag-maintain ng isang relationship. Ganyan. Na ang dami niyang naging karelasyon, ganyan, pero wala siyang na-maintain ni isa, kaya tas dinidate ka pa niya. Ganyan. Next is sa mga friends niya. If gaano siya kadalas nag-change ng set of friends. Lagi ba siyang nawawala ng friends? Lagi ba niya kinikwento sa'yo na kaaway na naman niya si ganito, ganyan. Kumbaga, meron silang problem on maintaining relationships. And makikita mo rin to sa workplace niya. So, kung palipat-lipat siya ng trabaho, nahihirapan siya mag-maintain ng career, ganyan, lagi siya nasisisante, ganyan. Kumbaga, merong pattern, makikita mo yan during your dating stage. Kapag meron siyang pattern na nahihirapan siya mag-maintain ng isang relationship, then that's a one red flag na kailangan makita nyo. Ibig sabihin, meron pang kailangan tong ayusin tong babae sa loob niya, and it's not your job to fix that one. So, trabaho niya na yun para i-heal yung sarili niya. Okay? She doesn't need your help. Ang makakatulong lang sa kanya is yung sarili niya. So, yun. So, for me yun, I think yun yung isa sa sign para malaman kung cheater ang isang babae is based on her pattern. Again, yung history niya. Ayan. So, during the dating stage, dun yun naman malalaman yun. Ayan. And siguro, yung pattern of lying, kung gano'n siya kadalas nagsisinungaling. Yun. So, that's why it's really important to date women to qualify them, okay, during dating. Kaya dapat i-date nyo yung babae na pagkarami-raming beses hanggang sa komportable na kayo sa isa't isa na nakikita nyo na yung totoong kulay o totoong character nyo. Okay, na hindi mo na kailangan mag-best foot forward at hindi na rin niya kailangan mag-best foot forward. So, kailangan talaga mahaba ang dating stage kasi again, ang goal sa dating is to know kung sinong babae. Okay, ang goal natin sa dating, ang goal natin doon is to know kung sinong babae yung mag-a-amplify ng buhay natin for the better. Okay? Hindi yung sisirain yung, yung binubuo nating mundo, sarili nating mundo. So, yun lang. Hopefully, nakatulong sa inyo tong video na to. 4 na questions lang yun. So, yun. Sa tingin ko kasi, napakalaga ng questions na tinanong niya, kaya shinare ko dito sa YouTube channel ko. So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free. Libre lang yan. Kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control sa dating and relationships mo. So, kung palagi ka nababasted, na-friendzone, nare-reject at natotorpe at gusto mong maging best masculine version mo, click mo lang yung link sa description box or nasa bio ko. Libre lang yon, and I'll see you on the next video. Let's go.